Matapos magpakita ng mahika ang Chief Priest na Goblin, nagsimulang bumalat ang mga pulang enerhiya sa kanilang paligid. Habang ang pintuan palabas ng boss zone, ay unti-unting nilalamon ng pulang mahika ng halimaw. Nang sandaling yon, sumara ng malakas ang pintuan, na nagdulot naman kay Taekyang na mabahala. Nang mapansin ito ng kanyang ibang kasamahan na ang pintuan ay nagsara, napaisip ang mga ito kung plano ba ng halimaw na ito na ikulong sila sa loob. Matapos nito, sumigaw ng malakas si Hyukjun at pinapatabi ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, sinubukan niyang buksan ang pintuan gamit ang kanyang malakas na puwersa sa tulong ng kanyang kalasag. Ngunit bigo siyang sirain ang pinto, habang ang kanyang kalasag ay bumitak sa lakas ng impact at siya ay tumalbog palayo. Habang iniisip ni Hyukjun kung anong klaseng halimaw ang gumawa nito, nagpahayag ang kanilang leader at sinabi na ang kanilang kinakaharap ay isang Hobgoblin Chief Priest, habang ang halimaw ay nakangising tumitig sa kanila. Sinabi din ni Choi sa kanila na ang halimaw na ito ay isang rare monster kung saan maliit lamang ang tsansa na lumabas sila sa ganitong gate. At ang kanilang ranggo ay nasa C. Nang marinig nila ang sinabi ng kanilang leader, silang lahat ay nagsimulang magpawis at nakaramdam ng takot, sapagkat ang kanilang makakalaban ay isang uri ng halimaw na mayroong ranggo na C. Matapos nito, namumula si Taekyang sa pagkabahala at takot, habang iniisip niya kung bakit nagkaroon ng tsansa na lumabas ang isang C-rank na monster sa loob ng dungeon para sa E-rank. Gayunpaman, sinabi rin ni Choi sa kanila na hindi lang ito ang kanilang kinakaharap, sapagkat mayroon din bagong halimaw na inilabas ang Chief Priest, kung saan nagsama nito ng isang Hobgoblin Chief Warrior na may antas na C-rank at isang rare monster din. Sa sandaling yon, nagsalita ang koponan ni Taekyang na nasa matinding panganib silang lahat ngayon. Pero nagsalita si Choi sa kanila na hindi ito nangangahulugang katapusan na nila ngayon. Dahil kung mapapatay nila ang Chief Priest na yon, ay tiyak na magkaroon sila ng mas malaking tsansa na mabuhay, na nagbigay naman ng pag-asa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan muna nilang harapin ang punyetang halimaw na Chief Warrior, para magawa niyang patayin ang Chief Priest. Sa puntong yon, hindi nagsalita ang kanyang mga kasamahan at sila ay nakatitig sa kanya na tila walang lakas ng loob gumalaw. Sinabi sa kanila ni Choi na kailangan lang muna nilang kunin ang pansin ng Chief Warrior sa loob ng 5 minuto. Habang si Hyukjun ay nagsasabi na kung mayroon pa ba ibang ideya ang kanilang leader bukod dito. Sa puntong yon, nagsimulang kumilos ng mabilis ang kanilang leader papunta sa Chief Priest. Habang ang kanyang mga natitirang kasamahan ay kailangan harapin ang Chief Warrior na may ranggo na C. Matapos nito, sinabi ni Taekyang sa kanyang isipan na kahit ang mga malas na tao ay pwede palang masaktan ng kanilang ilong kahit na bumagsak pa ito ng baliktad. Dahil hindi niya akalain na makakatagpo siya ng intermediate boss monster kapalit sa higit $300, hindi lang isang boss, kundi 2 pa. Bukod dito, inakala din ng ating bida na siya ay hindi makikipaglaban dito, dahil yun ang unang sinabi nila sa kanya. At siya ay sinabihan lamang na magdala lang ng mga bagahe nila. Habang siya ay nanginginig sa takot, sinabi niya sa kanyang sarili kung ano naman ang magagawa ng isang tulad niya na F-rank hunter laban sa halimaw na ito. Habang ang kanyang mga kasamahan ay humahanda sa paparating na halimaw. Sa sandaling yon, nagsimula ng sumugod sa kanila ang malaking halimaw, habang sinabihan ni Hyukjun ang kanyang kasamahan na archer na tumira lamang ng palaso at huwag na isipin ang kanilang mana na maubos. At ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya. Matapos nilang atakihin ng palaso ang Chief Warrior, ay hinampes niya ang kanilang mga palaso gamit ang kanyang sandata. Sa sandaling yon, iniutos ni Hyukjun sa kanila na taasan pa nito ang kanilang mga pagtira at magpatuloy lang sa pag-atake. Habang ang namumulang mata ng Chief Warrior ay galit na umuungol sa kanilang harapan. Nang bigla, ang Chief Warrior ay lumipad sa ere habang hawak nito ang kanyang malaking sandata na may mga tinik sa gilid. Sa oras na yon, ang mga kasamahan ni Taekyang ay nagulat sa ginawang pag-atake ng Chief Warrior, kaya nagsalita si Hyukjun sa kanila na sila ay dumpensa. Subalit tinamaan ng Chief Warrior ang sahig na nagdulot ng malaking pinsala, at tumalsik ang mga malalaking bato sa paligid, dahilan na natama ng iba nilang kasamahan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Habang ang isa naman ay tinamaan ng malaking bato sa kanyang mata. Habang ang matabang lalaki ay nagawa niyang madepensahan ang kanyang sarili sa mga tumalsik na bato. Samantala, tinawag niya ang kanyang mga kasamahan,
ngunit hindi niya alam ang paparating na panganib, at siya ay hinampes ng halimaw na nagdulot sa kanyang dalang kalasag na mabasag. Habang si Taekyang at Hyukjun ay nagulat sa nangyari. Pagkatapos, tinawag niya ang pansin ni Taekyang na tinugunan naman ni Taekyang kung ano yon. Sinabi sa kanya ni Hyukjun na habang inaabala niya ang halimaw na yon, ay agad na kumilos siya upang dalhin ng iba at magtago sa ligtas na lugar, na sinang-ayunan naman ni Taekyang. Subalit, si Hyukjun ay nag-iisang humarap sa halimaw, habang ang iba nilang kasamahan ay nakahiga sa sahig ng walang malay. Sa oras na yon, iniisip ni Taekyang kung makakaya ba talaga ni Hyukjun na kalabanin ang halimaw na mag-isa. Matapos nito, ang mabagsik na halimaw na Hobgoblin Chief Warrior ay galit na umuungol sa kanilang harapan. Sa oras na yon, pinalakas ni Hyukjun ang kanyang taglay na puwersa pati na rin ang kanyang nasirang kalasag. Pagkatapos nito, hinampes niya ng malakas ang kanyang kalasag sa sahig, at siya ay nagsimula ng kanyang pag-atake papunta sa nakatayong halimaw. Matapos ang kanilang matinding salpukan sa pagitan ng Chief Warrior at ni Hyukjun, siya ay nagsisimulang magpawis, dahil ang Chief Warrior ay nagawang wasakin ang kanyang kalasag, habang siya ay nakaluhod sa sahig sa napakalakas na puwersa ng Chief Warrior. Sa puntong yon, ang Chief Warrior ay pinatumba si Hyukjun, habang si Taekyang ay nakaramdam ng pagkabahala sa oras na yon. Habang siya ay nag-iisip kung bakit ba laging ganito ang nangyayari sa kanya. At kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, sigurado siya na mauulit ang mga nangyari dati sa kanyang mga kasamahan kung saan ang lahat sa kanila ay namatay rin. Sa oras na yon, tumitig siya sa kanilang leader, kung saan siya ay nakikipaglaban sa Hobgoblin Chief Priest, habang iniisip ni Taekyang na lumampas na sa 5 minuto pero hindi pa din ito natatalo ang Chief Priest. Kaya sa sandaling yon, naiisip niya na nasa kanya na lang nakasalalay ngayon ang pagtalo sa Chief Warrior. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang punyetang halimaw na ito, habang ang Chief Warrior ay hinahawakan ng mahigpit ang ulo ni Hyukjun. Sa pagkakataong yon, nagbabaka sakali si Taekyang na sana ay gumana ang kanyang pag-atake sa halimaw gamit ang kasanayan na kanyang nakuha sa mundo ng Mirim, kaya sinubukan niyang gamitin ang One Strike sa halimaw. Matapos nito, lumipat ang pansin ng halimaw sa kanyang harapan at nakatitig ito ng mabangis. Habang ang sibat ni Taekyang ay bumaluktot at tila wala itong epekto sa Chief Warrior, at sa oras din na yon, binitawan ng halimaw si Hyukjun upang ilipat ang kanyang pansin kay Taekyang. Habang nakatitig sa kanya ang halimaw, sinubukan pa ni Taekyang na idiin ang kanyang sibat sa puwet ng halimaw, pero ang kanyang damage na naidudulot rito ay walang epekto. Kaya't sa oras na yon, naramdaman ni Taekyang na siya ay nasa matinding panganib at sinabi sa kanyang sarili na tila ito na ang kanyang katapusan. Habang siya ay nanginginig sa takot at umiiyak, ang malaking halimaw na Chief Warrior ay nagsimula ng kanyang pag-atake kay Taekyang. Nang bigla, may narinig si Taekyang na isang tunog na katulad sa sistema. At siya ay nagulat kung ano ang bagay na yon. Nang sandaling yon, nag-notify ang sistema sa kanya na ang synchronization ay nakumpleto na, at ang sistema ay matagumpay na isalin sa kanya. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Taekyang sa kanyang sarili at nagawa nitong depensahan ang pag-atake ng malaking halimaw. Nang makuha ni Taekyang ang kanyang kasanayan sa laro, ang nakatagong enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unting lumiwanag. Ilang sandali pa, ang kanyang chi sense ay nabuhay muli sa loob ng kanyang katawan at ang enerhiyang ito ay kumalat sa kanyang katawan. Sa pagkakataong yon, siya ay nagising sa kanyang totoong lakas. At nagawa ni Taekyang itulak ng palayo ang sandata ng Chief Warrior na Goblin. Habang siya ay nakatayo, ramdam ni Taekyang ang lakas ng sistema sa kanyang buong katawan at ang kanyang chi sense ay bumabalot sa kanya. Matapos mailipat ng sistema ang lahat ng kanyang kakayahan sa mundo ng Mirim papunta sa totoong mundo, ay agad na ginamit ni Taekyang ang kanyang chi sense. Nang ginamit niya ito, nakita niya na ang Hobgoblin at Chief Warrior ay nasa antas ng 45. Matapos niya makuha ang kanyang kakayahan, si Taekyang ay naintriga sa kanyang sarili. Na ito pala ang ibig sabihin ng character synchronization sa user's manual. Habang ang Chief Warrior ay nag-umpisa ng magwala at nagpatuloy sa kanyang pag-atake at sinusubukan nito hampasin si Taekyang ng kanyang malaking sandata. Samantala si Taekyang ay ginagamit ang Jin Family Footwork Technique upang maiwasan ang pag-atake ng Chief Warrior. Sa puntong yon, galit na galit ang halimaw sa kanya,
sapagkat hindi niya magawang tamaan si Taekyang ng kanyang pag-atake. Sa puntong yon, ginamit ni Taekyang ang kauna-unahang pag-aaral ng pamilyang Jin na spear technique. Pagkatapos, ginamit ni Taekyang ang unang pag-atake na tinatawag nitong Brutal Head of the Dragon. At sinundan pa niya ito ng pangalawang pag-atake na tinatawag Whirlwind of the Black Snake na kanyang inaral sa pamilyang Jin, at agad niyang tinamaan ang gitnang bahagi ng katawan ng Chief Warrior. At sinundan niya pa ito ng matinding pag-atake ng kanyang kasanayan na nakuha sa spear technique ng pamilyang Jin, na nagbigay ng pinsala sa malaking halimaw at tinamaan ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya't ang malaking halimaw ay tumilapon sa malaking pader, at ito ay bumagsak sa kanyang mga paa kaya siya ay napaluhod. Habang si Taekyang ay nakatayo malapit sa halimaw. Nang sandaling yon, umuungol ang halimaw sa takot. Habang si Taekyang ay nakatitig sa halimaw at nagsasabi na hindi na niya kailangan gumamit ng kanyang one-strike skill sa kanya. Matapos nito, tinusok ni Taekyang sa ulo ang malaking halimaw gamit ang kanyang matulis na sibat, dahilan na mamatay ito. Pagkatapos nito, siya ay nakarinig ng tunog mula sa sistema, at sinasabi sa kanyang sarili na tila nakalimutan na niya ang tunog ng mga notification ng sistema, pero siya ay nagpapasalamat dito, sapagkat nagawa niyang talunin ang malaking halimaw gamit ang sistemang ito. Sa kabilang panig, ang Hobgoblin Chief Priest ay pinatay rin ni Choi. Nang oras na yon, nakita niya ang nakahandusay na walang buhay na Chief Warrior, habang tinatanong niya si Taekyang kung siya ba ang may gawa nito. Kaya nang sandaling yon, siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya nagtanong siya kay Taekyang kung ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng raid, nagkaroon ng kaguluhan ng mga taong namamahala sa mga gates. Dahil ang mga kasamahan ni Taekyang ay nagtatanong kung paano nagkaroon ng dalawang mataas na uri na monster sa loob ng gate na may antas na E. Sa puntong yon, 4 na hunters na mayroong ranggo na iyang nasugatan, habang sila ay nagagalit sa mga namamahala ng gate, at ang isa naman ay galit na pinapadali ang ambulance, habang ang isang lalaki naman ay naghahanap ng healing potions. Pero sa kabutihang palad, hindi naman sila nasa kritikal na kondisyon. Tuwing may ganitong insidente, kinakailangan ng batas na ang gobyerno ang magbigay kompensasyon para sa pinsala sa mga gear, mga bayarin sa medikal, at anumang raid rewards na nawala. Habang ang mga gatekeepers ay pinapasulat sa kanila ang kanilang mga sinusuot na gamit. Pero si Taekyang ay abala sa mga nakuha nitong items sa loob. Kaya kung pagsasamahin mo ang lahat ng kinita nila mula sa raid na ito, malaki ang naging kita nila ng sandaling iyon. Matapos ang 4 na nasugatang hunters ay nailipat sa ambulansya, dinala si Leader Choi sa Civil Service Department upang magbigay ng kanyang ulat. Habang si Taekyang ay pumasok sa loob ng van, at sinusubukan niyang buksan ang kanyang character profile. Nang bumukas ang kanyang profile, napagtanto ni Taekyang na ang sistema ay gumagana na ngayon sa totoong mundo. Pero napansin ni Taekyang na ang kanyang character profile ay nag-iba. Iniisip niya na ang mga bagay na nakakaapekto sa kanya sa Miriam ay lahat nawala. Sa kabila nito, hindi naman siya anak ng mayaman na maharlika dito sa totoong mundo, at hindi rin siya ang tinatawag na Sleeping Dragon at iba pa. Matapos nito, binuksan niya ang kanyang quest menu, at dito ay bumungad sa kanya ang natuklasang pagtraidor ng Head Elder. At siya ay inutusan na magsanib puwersa sa pangunahing puwersa ng pamilyang Jin at ipaalam sa kanila ang tungkol sa traidor. Pagkatapos, ay dapat niya pangunahan ang kanyang mga tao tungo sa tagumpay. At ang layunin ng kanyang quest ay puksain ang mga traidor at ipanalo ang laban. Pero pag siya ay nabigo sa kanyang quest, siya ay mamamatay. Matapos niyang basahin ang quest menu, siya ay nagulat sa kanyang nabasa. Habang seryoso itong nakatitig sa kanyang quest, iniisip ni Taekyang kung ibig ba sabihin ng sistema ay kailangan niyang bumalik sa mundo ng Miriam. Sa puntong yon, iniisip ni Taekyang ang katotohanan na ang sistema ay maaaring umiral sa totoong mundo. At napagtanto niya na kung ibig din ba sabihin ito na ang mundo ng Miriam ay hindi lang isang laro, kundi maaaring isang totoong mundo rin. Nang bigla, nagulat si Taekyang sa pagmumukha ni Choi sa labas ng bintana ng sasakyan. Kaya ito ay napasigaw sa takot. Nang sandaling yon, lumakad si Choi sa harap ng sasakyan, at siya ay pumasok sa loob ng van, habang si Taekyang ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Choi sa kanya na sila ay binigyan niya ng mabilis na ulat tungkol sa nangyari, at inaasahang makikipag-ugnayan sila sa kanya sa loob ng susunod na ilang araw.
Dagdag pa niya, sigurado din siya na iimbestigahan din nila si Taekyang. Habang si Taekyang ay iniisip na pati ba naman dito ay iimbestigahan siya ng mga investigador. Matapos nito, siya ay nagtanong kay Choi tungkol sa kanyang hiniling kanina sa loob ng dungeon. Lumipat ang eksena ang nangyaring pag-uusap nila sa loob, kung saan ipinahayag ni Taekyang sa kanya, kung maaari ba niyang panatilihing lihim ang kanyang ginawa sa loob. Na tinanong naman sa kanya ni Choi kung ibig ba niyang sabihin na siya ay magbigay ng maling impormasyon sa kanila. Dahil sa simula pa lang, hindi pa alam ni Taekyang kung ang sistemang ito ay magiging permanente o pansamantala lamang. Kaya sa ganitong sitwasyon, mas pinili niyang huwag ito ilabas ang ganitong impormasyon sa publiko. Sa oras na yon, tinawag ni Choi ang pangalan ni Taekyang. Na nagtanong naman si Taekyang sa kanya kung ano ito. Pinakita ni Choi sa kanya ang suot nitong relo at sinabi kay Taekyang na tingnan niya ito. Habang nakatitig si Taekyang sa kanyang kumikinang at mamahaling relo, nagtanong si Taekyang sa kanya na kung ang kanyang tinutukoy ba ay ang oras ngayon na nasa 2:00. Samantala, sinabi sa kanya ni Choi na ang kanyang relo ay gawa ng N Company gamit ang isang C-rank na mahika na hiyas. Ito rin ay na-enchant ng ilang depensibong mahika, kaya maaari niyang gamitin ito bilang shield sa mga sitwasyong pang-emergency. Matapos ng ilang minuto, nag-anyaya si Choi sa kanya na sila ay maghanap ng makainan, habang tinatanong siya nito kung gusto niya ba kumain ng premium Korean steak, na sinagot naman ni Taekyang na hindi pa siya nakatikim nito. Pagkatapos nito, sila ay tumungo sa isang restaurant at umorder ng kanilang paboritong makakain. Kung saan sinabi sa kanya ni Choi ang kanilang pinag-usapan kanina sa Civil Office Department. At sinabi niya sa mga taong iyon na siya ang pumatay sa mga halimaw na Chief Warrior at Chief Priest. Habang siya ay kumakain, nagpasalamat si Taekyang at humingi sa kanya ng paumanhin. Sapagkat kailangan pa niyang magsinungaling sa mga awtoridad upang sundin ang kanyang pakiusap, kahit na ito pa lang ang una nilang pagkikita. Pagkatapos, nagtanong si Choi sa kanya kung gusto ba nitong sumali sa kanyang guild. Matapos nitong marinig ni Taekyang, siya ay nagulat sa ganoong klaseng tanong ni Choi sa kanya.